Yan, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Okay. Hinaan natin baka next ako. Yan. Good morning po. Sige po, tayo po ay mag-start. Basahin po natin yung title natin. Gampanin ng simbahan. Alam niyo po ba kung ano yung simbahan? Amen. Tayo po, amen. Dapat po ano yan iglesia lalagay namin. Mga daw mga pagkamalang iba. Kaya yan po, parehas lang naman sila. Sige po, handa na po ba tayo? Amen. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, patuloy na papuri at pagsamba ay inaalay namin sa iyo. At sa oras na ito, ang aming puso, isip, ang aming mata at tenga ay nakabukas upang pakinggan ang iyong salita. At gagamitin namin ito, Panginoon, upang lalong makalakad sa kalooban mo. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa patnubay, sa kalakasan, sa pangunawa na mayroon kami ngayon. At sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, mga biyaya at biyaya pa na matatanggap namin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong papuri. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so, pag-uusapan po natin ngayon yung gampan ng simbahan. Kailangan po kasi, kailangan nating malaman kung ano yung gampanin natin. Amen. Alam niyo po ba kung ano yung role natin? Kasi yung English po nito is role, yung role of the church. Yung role natin bilang simbahan, bilang tao na miyembro ng simbahan. Na miyembro tayo ng katawan ni Kristo. Amen. Kasi baka mamaya nasisimba tayo, yung pala nakikinig, lang tayo, member. Taga-attend lang. Zimbabwe, taga-Zimbabwe, no? Gatas magsimba, uwi na. O kaya simbaon. No. Kaya nagsisimba, para sa baon. Amen. O dati ganun ako eh. Simbaon tsaka Zimbabwe. Pagkatas magsimba, habang nagsisimba, nasa isip ko, yung lalawin ko mamaya. O yung gala ko mamaya. Amen. Ganun dati eh. Ganun ako dati. Pero ngayon po dapat, yung nasa isip natin, bakit ba tayo nandito? Ano ba yung gampanin ko bilang isang Kristiyano, bilang isang individual? Ano ba yung gampanin ko at ano ba yung gampanin natin bilang magkakasama? Amen. Kasi hindi pwede na kinuha tayo ni Lord mula sa putik, di ba? Mula sa madumi eh. Dinala niya tayo mula sa kadiliman, ginawa niya tayong taga-langit. Nilinis niya tayo. Mula sa kadiliman, papunta sa liwanag, mula sa kapangyarihan ni Satanas, papunta sa kapangyarihan niya. Mula dun sa mundo, naging taga saan na tayo ngayon? Taga-langit. So mula dun sa dati nating pagkatao, ano ba yung gampanin natin noon? Isa tayo sa mga nagpapaliyab ng apoy. Ano yun? Kasama tayo dun sa mga nambubuli. Kasama tayo dun sa mga nagpapalaganap ng chismis. Kasama tayo dun sa nagpapainit ng sitwasyon, di ba? Kapag may away na, tuwa tayo na, sige! Hayaan mo ba na ginaganyan ka? Mahina ka ba? Ganun, di ba? Pero ngayon, iba na. No, yung kung may role ka dati sa mundo, ngayon iba na yung role natin. Amen. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. Una, ito yung isa sa mga role natin. No? Tayo yung house, pillar, and ground of the truth. So yung simbahan, ano ba yung house? Bahay or tahanan. No? Ano ba yung meaning ng house? Dun ka nakatira. Amen. Amen. So tayo yung tinitirahan ng Diyos at ng katotohanan. Tayo yung pillar at yung ground. So ito po yung verse. Sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, basahin po natin. Sabi po dito, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God." Tingnan niyo po mabuti. Sabi niya, in the house of God, which is the church. So yung house, yung church of the living God. So yung house ng Diyos, yung tirahan ng Diyos, ay yung church. So kung kasama ka sa church,
isa ka din sa tirahan ng Diyos. Amen. Imagine niyo, di ba, pag inisip mo ito ng literal, paano ka maniniwala kung walang faith? Hindi pwede, di ba? Hindi mo kaya. Kasi hindi mo kaya paniwalaan na ang Diyos na makapangyarihan nakatira sa'yo. Pag tinignan mo yung katawan, nakatira sa akin si Lord. Di ba? Amen. Eh, ang isip mo nga, teka lang, makasalanan ako. Yung dating paniniwala natin, paano titira sa akin ng Diyos? Di ba po? Pero ngayon, malinaw sa verse na, ulitin natin, in the house of God. So, English po ginamit natin kasi mas malinaw po dito. Sorry. Which is the church of the living God. So, malinaw po ba? Hello? Malinaw po. So, aware naman na po tayo doon na tayo yung katawan ni Kristo at nakatira sa atin ng Diyos. Sa ating lahat. May tigi-tigi sa tayong kabuuan ng buhay niya. Amen. So, kahit pagsamasamahin yun, isa pa rin. Amen. Kasi ganun ka makapangyarihan ng Diyos. Tama. Kaya niyang nasa akin siya, nasa inyo rin. Diba po? So, malinaw. Next, sabi niya, the pillar and ground of truth. Ano ba yung pillar? Ito yung suporta. Di ba yung poste sa isang bahay? Yun yung nagsisilbing suporta ng bahay para pag lumindol, pag malakas ang hangin, kapag may nangyari sa una, hindi babagsak yung bahay dahil sinusuportahan niya yung lahat ng nasa bahay. So kapag nandun ka sa bahay na yon na may poste na matibay, na nakadesenyo para hindi masira ng malakas na lindol, mamamatay ka ba? Hindi, di ba? So, yung church, tayo yung sumusuporta sa advok, sa truth, sa katotohanan. Tayo po yung nagpapakita, tayo yung sumusuporta sa katotohanan. Dahil sa atin, nakikita ng tao kung ano yung totoo. Amen. Hello. Naunawaan po ba natin? At ito pa po isa. Tayo yung ground. Ang ibig sabihin po nito ay yung basis. Ano yung basis? Sa Tagalog, basihan. So yung church, tayo po ng mga katawan ni Kristo, tayo po na simbahan. Yung spiritual na iglesia ni Kristo, hindi po yung building. Nakakuha po ba? Amen. So tayo po ng mga tao na nandito, tayo mga Kristiyano, tayo mga nananampalataya, tayo na naniniwala sa Diyos, tayo yung dinaguri ang simbahan ng Diyos, tayo yung katawan ni Kristo, tayo po yung basihan ng bawat tao kung ano yung katotohanan. Ngayon, paano kung yung simbahan, halimbawa tayo, nag-aaral tayo ngayon, tapos kalokohan lang pala yung naaral natin. Mababago po ba ito? Hindi, di ba? Kaya lang, hindi natin nagagampanan yung sinabi ng verse. Nakuha po ba natin? Amen. Kung naniniwala tayo sa church, or sa Diyos, at naniniwala tayo yung katawan niya, dapat alam natin na tayo yung basihan. So, kailangan nating mag-ingat ng lubos-lubos. Kasi dapat, yung katotohanan, alam talaga natin. Amen. Kasi di ba po, hindi tayo pwedeng basta-basta lumakad na lang sa buhay na to, na kasi lumalingan lang pala yung pinapaniwalaan natin. Di ba? Kapag may sineran tayong tao, sasabihin natin sa kanila, ganito ang Diyos. Wala ka namang verse. Wala ka namang patunay sa Bible. Paano naging totoo yun? Tama? Amen. Amen. Di ba? Tinulong ko po sa inyo. So, pinag-uusapan natin ngayon yung truth. Kasi tayo po dapat yung nagpapalaganap ng katotohanan. Nung si Jesus po ay namatay sa krus at nabuhay na ulit at umakit na siya doon, sinama niya tayo. Sino po yung inatasan niya na maging witness? Di ba tayo? Yung mga tao. Hindi na siya eh. Kasi bakit? Nandun na siya. Ngayon, ang representative niya ay tayo. Pero kumukuha pa rin tayo ng truth, sa kanya pa din.
Kasi siya lang naman yung nag-iisa. Sabi niya, I am the way, the truth. Di ba? The truth. So siya lang yun. Sabi ni John sa John 1:17, dumating ang katotohanan at biyaya kay Jesucristo. So ibig sabihin, ang katotohanan lamang talaga sa mundo na to ay kung ano yung sinabi ni Jesus. Wala nang iba. Tama po ba? Amen. Kahit mahirap paniwalaan yun, kaya nga tinawag na mananampalataya. Kaya nga tinawag na believer. Di ba ba? Kaya tinawag na Kristiyano kasi naniniwala ka sa Diyos. Kasi naniniwala ka sa kung ano man yung sabihin niya. Kahit mahirap pa itong paniwalaan sa una. At naniniwala ka na iyon lamang yung katotohanan, wala nang iba. Kapag sinabi niya yun, tapos na usapan. Pag nagsalita siya, hindi mo pwedeng baguhin. Hindi ka pwedeng, Lord, di ba ganito dapat? Hindi pwede. Sino ka para sabihin sa kanya yun, di ba? So, pag nabasa mo sa Bible yun, ang dapat na sagot natin, okay Lord, sabi mo. Di ko ba? Kung sinabi niya, iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ano sasabihin mo kay Lord? Thank you, Lord. Sa akin pala yung kapayapaan. So, mabubuhay ka ngayon, bakit ako mangangamba? Kung iniwan sa akin ni Lord, binigyan niya ako ng kapayapaan niya. Di po ba? Ito po yung isa sa, dahil pinag-uusapan natin yung truth, bibigyan ko po kayo ng ilan sa mga kalokohan natin noon. Mga paniniwala natin na kalokohan. Ano yun? Isa po, yung pilit tayong nananalangin na magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Eh hindi po mangyayari yun. Kapag hindi nagkaroon ng kapayapaan ng bawat Kristiyano. Ang bawat tao dapat magkaisa ng paniniwala bago magkaroon ng pagkakaisa. Hanggat may pagkakaiba tayo sa iba, walang kapayapaan doon. Akala lang natin payapa kasi hindi tayo nagtatalo-talo. Pero pag naglabasan tayo ng paniniwala, magkakaroon na. Amen. Nakuha po ba natin? At ang sabi ni Jesus, hindi po niya dinala yung peace sa mundo. Ang dalangan niya po, sabi niya, espada. Kasi magkakaroon ng division. Dahil nga po yung paniniwala na sasabihin niya, yung mga salitang sasabihin niya, merong mga tao na maniniwala at merong taong babaluktutin yun. Napiling nila sila yung tama kesa kay Jesus. Di ba? Kaya nga po yung tinuro ko sa inyo nung nakaraan. Sinabi ng mga Pariseo, binabato ka namin dahil sinasabi mo na ikaw na tao ay katulad ng Diyos. Di ba? Sumagot siya. Sabi niya, di ba sabi ko sa inyo, nasusulat, kayo'y mga Diyos. Di ba? Hindi nila magawang paniwalaan kahit sinabi na mismo ng Diyos. At nakasulat na sa Salmo yung sinabi ni Jesus. Kaya ang sabi nila, kung pinapaniwalaan niyo si Moses, papaniwalaan niyo ako kasi isinulat ako ni Moises. Kung tatay niyo si Abraham, paniniwalaan niyo ako kasi si Abraham naniwala sa akin. Hindi nga nila matanggap na siya yun. Na siya yung Diyos na tinutukoy noon pa. Di ba? Di ba sa kanya nang galing lahat eh. So nung lumikha ang Diyos, nung nagsalita ang Diyos, sino yun? Si Jesus yun. Ngayon, kaya ang nangyayari, hinihingi natin pilit yung kapayapaan, hinihingi natin pilit yung pag-aalakan, binigay na niya lahat. Hanggang ngayon, hinihingi pa rin natin, tama ba yun? Saan nga nakakita na ikaw mismong tao, binigay na sa'yo, hihingin mo pa ulit? Di ba hindi na? Nakuha po natin. So, maraming kasinungalingan na tayo na pinapaniwalaan natin noon pa. Tama po? Di ba? So, ang kapayapaan, di ba? Ganito po kasi tayo dati. Lord, maging payapa lang ang mundo, magiging payapa na ako. Paano yun? Paano mangyayari? Hindi ka magiging payapa kahit kailan. Kasi iniwan ng Diyos, iniwan ni Jesus sa John 14:27, sabi niya, peace, I live. Binigay niya, iniwan niya sa atin yung peace niya, sa atin mismo. Para tayo mismo, kahit saan tayo magpunta, ano po mangyayari? Payapa tayo. Di po ba? Nakukuha po ba natin? So, dapat po bilang Kristiyano, tayo nakikitaan ng kapayapaan.
Para maging basihan tayo ng iba na, makikita mo ba yung tao na yun? Alam mo bang maraming problema yun? Kinikwento ka na-imagine nyo. Nagkikwentuhan yung dalawang kumari mo, kumpare mo. Di ba kilala mo? Kumpare natin. Ang dami-daming problema nun, pero ang saya-saya ng buhay nun. Patanungin niya, bakit? Ano sikreto niya? Sabi, narinig ko nung nakaraan, kinakanta nila, babad. Ni si Lord. Si Lord yung dahilan. Kahit na nagkakagulo na yung buong Pilipinas, halos yung buong mundo, kaya pa rin sila. Oo. At masaya-masaya pa nga. Pag nakasama mo yun, makakawa ka nga. Kasi ang saya-saya ng buhay, akala mo walang problema eh. Di ba ba? Dahil doon, nagkakaroon sila ng basihan. Ngayon, bilang yung sasabihin, baka ganun talaga buhay pag nakilod. Amen. Di ba? Hindi mo alam na pag-uusapan ka ng tao, sure naman yun dati, sinichismis ka nila. Hanggang ngayon naman i-chismis ka pa din. Pero merong mga magbabago dyan. Na yung chismis dati masama. Ngayon, ano mo ba? Yung kumpare natin ngayon, nagbago na. Ay dati nakikipasuntukan natin sa kanto eh. Ngayon sisimba na. Nagsishare pa nga, sinishare pa nga ako ng ito din totoo sabi sa Bible. Tama. Kasi yun po yung sabi eh. Tayo yung support at tayo yung basis, tayo yung basihan. Ibig sabihin, kapag may nagsasalita ng katotohanan, kahit hindi natin kasama dito, susuporta tayo doon. Amen. Nakuha niyo po. Kasi pagdating mo sa langit, yung isang narinig ko na tao na yun, kahit iba yung ina-attenan niyang simbahan, dahil nga, alam mo, hindi mo naman pwedeng attenan yung simbahan sa Marilao habang nasa San Rafael ka, di ba? Tama po ba? Hindi ka pwedeng maggalawang katawan. So isa lang. Pero yung kasama natin, yung mga nagsisimba din doon, kahit sa ang lugar pa, kahit sa ang bansa, kaisa natin o hindi? Kaisa natin. Basta yung paniniwala, parehas. So, kahit makita natin sa Facebook na nag-post siya, at hindi natin siya kasama sa church, na to, kasama din tayo dun sa susuporta sa kanya. So, yun po yung role ng church. Kahit hindi mo yung kilala, mahal mo yun. Kahit hindi mo yung kilala, sinusuportahan mo siya. Bakit? Iisa kayo. Iisa kayo ng Diyos sa sinasamba. Iisa kayo ng pagkakilala sa Diyos Ama. Iisa kayo ng pagkakilala kay Jesus. So, bilang simbahan, bilang tayo po yung mga anak ng Diyos, katawan ni Kristo, suporta tayo, tayo yung tahanan ng Diyos, tayo po yung basihan ng mga tao sa katotohanan. Amen. Tingnan niyo po sabi ng Efeso chapter 2 verse 22. Basahin natin, na sa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So ano po sagot dito ulit? Sabi ko kanina. Sabi mo, Lord. Tama. Although si Paul po yung nagsulat nito, pero sinulat to ni Paul dahil sinabi sa kanya ni Holy Spirit. Ibig sabihin, sa Diyos nang galing to. Amen. Kuha po natin. So, ano po sabi dyan? Sino po tahanan ng Diyos? Yung bubang bahay na to? O yung nakatira sa bahay na to? Nakatira. Yung mga tao. Amen. Kasi nga po, tandaan niyo po lagi natin ito pag-uusapan. Nung namatay si Jesus, sinama niya tayo. Nakuha po natin yan, di ba? Nung nabuhay siya, sinama niya ulit tayo. Hanggang saan po ulit? Hanggang doon. Tsaka na. Bakit po? Kailangan po niya kasing linisin yung katawan natin lahat para pwede na niyang tirahan. Hindi siya pwedeng tumira sa mga kasalanan eh. Hindi siya pwedeng tumira sa madumi. Kaya nilinis muna niya. Tama. Yun yung sabi ni Paul sa 1 Corinthians 6 verse 11. Tayo nilinis, hinugasan, ginawang banal. Oh. Ano sagot ulit? Yes, yun. Sabi mo. Amen. Amen. Di ba, nilinis na pala niya tayo. Nabago natin. Kasi hindi nga siya pwedeng tumira, di ba? Hindi siya pwedeng tumira bilang Diyos na banal. Saan siya titira? Saan lang siya pwedeng tumira? Sa mga banal. Nabago natin. At pag nagbasa po kayo ng Bible, ang mga may mana lang ay mga banal.
Ang mamanahin po ng mga kasalanan, sinabi ni Paul, ay apoy. Nakuha po natin. Kaya nilinis tayo. Tama po, di ba? Dati ang paniniwala lang natin, si Lord, si Jesus, siya yung magmamahal sa natin. Mahal na mahal tayo mo. Namatay siya sa krus para sa kasalanan natin. Tayo ay pinatawad niya. Ano po yung tinuro ko sa inyo tungkol doon? Pinatawad o nilinis? Pinatawad o inalis? Inalis yung kasalanan, hindi pinatawad. Malinaw po ba? Pag nagbasa po kayo na English, at tama yun, may nakalagay forgiveness. May nakalagay sa Tagalog na tayo pinatawad. Pero pag binasa niyo po yung Greek, ang ibig sabihin po ng forgiveness sa English, yung Greek niya ay remission. Yung remission po, inalis yung kasalanan. Hindi po kasi, ang meaning po kasi sa dictionary ng forgiveness, o kahit saan niyo pahanapin, pinatawad, nakalista yung kasalanan, hindi pinarusahan. Tawag po natin. Di ba? Hello? So, huwag niyo pong kalilimutan na hindi tayo pinatawad. Kasi po, kung pinatawad tayo, dahil may record pa sa ating kasalanan natin. Di ba? Tapos wala sanang pinarusahan. Pero tanongin ko po kayo, may pinarusahan? O wala? Meron. Meron pong umako eh. So, dahil po sa kanya, nagkaroon ng pagkakataon na maging malinis tayo. Ang sabi po, di ba, ng Hebrews 10:17, lahat ng kasalanan niyo, kalilimutan ko na. Ano ulit sagot pag nagbasa ng Bible? Okay, Lord, kinalimutan mo na pala. Ano po karapatan natin na alalahanin niyo? Wala. Pag binasa niyo po yung Roma, mas maiintindihan niyo po ito. No? Kaya huwag muna natin talakayin masyado kasi mahaba po yun. Pero pag binasa niyo po yung Roma, maiintindihan niyo po yun. Na hindi rin po yung dahilan para magkasala tayo. Di ba? Hindi yung lisensya. Ay, pinalimutan na pala ni Lord. Okay lang pala. Hindi. Kaya nga po tayo lalakad sa katotohanan, kaya po tayo lalakad ng banal, dahil ginawa tayong banal. Amen. Nakukuha po natin. So, malinaw po ba tayo na tayo po ay inalis yung kasalanan sa atin, hindi tayo pinatawad. Pag nag-pray po ganito, Lord, pag nagkamali ka, halimbawa lang, nagkamali ka, Lord, thank you po, tinatanggap ko yung paglilinis ng kasalanan. Di ba? Di ba ganun eh? Tama po ba? Ako ah. So, ganun po yung manalangin. Thank you, Lord. Huwag niyo pong gagawin yung acts dati na sinasabi na adoration, confession. Alisin niyo yung confession. Pag sinabi niyo yung confession, sige, ganito gawin natin. Yung confession, Lord, nagkamali ako at salamat. Kasi alam kong nilinis mo na ako. Amen. Amen. Okay. Malinaw po ba tayo? Amen. No, kasi kailangan natin pag-usapan yun dahil tayo po, ulitin ko, tayo po ang basihan nila. Pagin ito. So kailangan, pag nakausap tayo ng tao, brother, sister, paano po manalangin dapat? Kapag ba nagkasala yung isang Kristiyano, yung isang born again, isang naniniwala kay Lord, ano ba dapat manalangin? Alam niyo na po sagot? Amen. Parang wala akong nalangin. Alam niyo na po? Amen. Okay po. So tayo yung tahanan, sumusuporta at tayo po yung basihan ng katotohanan. Malinaw? Amen. Okay po. Ito po yung kailangan natin gawin. No? Sabi po ni Jesus, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao ng mga tagasunod ko kayo. Amen. So kailangan nating magmahalan. So tuloy po na natin. Mamaya babalikan po natin to. Sabi po dito, isa pa pong kailangan natin gawin, the church will make known the manifold wisdom of God. Ano be manifold? Madami. Amen. Manifold. Madami. Ano ba wisdom? Karunungan. Tayo pong mga Kristiyano, yung magpapakita ng karunungan ng Diyos. Nakuha po ba natin? Wala na po si Jesus dito. Hindi ko po sinasabing wala na siya na wala siya talaga. Yung katawan niya, wala na. Nasa
Tandaan niyo po, nung umakyat siya, hindi po siya espiritu lang. Kasama niya katawan niya. Di ba sabi niya, meron siyang buto at laman. Kaya nga nung pumunta sila sa libingan, wala na doon yung bangkay. Wala doon yung katawan. Kasi, nabuhay siya na wala ng dugo. Okay po tayo doon. Kaya tayo po, ang katawan ni Kristo, tayo na po ngayon yung inutusan niya na ipakita kung gaano karunong ang Diyos. Inilagay niya sa atin si Holy Spirit para yung karunungan niya malaman natin. Malinaw? Malinaw po ba? So kayo po ba ay matalino? Amen. Bakit kayo matalino? Kasi si Holy Spirit nasa inyo. Amen. Hindi ka matalino dahil sa sarili mong kakayahan. Ginawa ka ng Diyos na matalino. Amen. Malinaw po Tingnan niyo po yung sabi ng Ephesians 3:10. Sabi niya po dito, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be made known by the church. By the church. Sino po yung papakita? Church. The manifold wisdom of God. So, sino po yung papakita? Sino po? Tayo. Yung church. Kasi po binigay niya sa atin. Malinaw po ba? Binigyan niya tayo ng karunungan para ipakita yon sa lahat. Di ba kadala niya po si Haring Solomon? Sino po nagbigay ng karunungan sa kanya? Ang Diyos. Paano pa tayo? Tandaan niyo po, si Haring Solomon, hindi siya kinasihan. Wala pa si Holy Spirit nun. Kailan po ulit dumating si Holy Spirit? Pag-akyat ni Jesus. Hinintay nila, dumating. So hindi po kasama si Haring Solomon. Wala po siya dun sa samahan ng mga apostol. Amen. Sa tingin niyo po, sino mas matalino? Base po sa ginawa ng Diyos, sino po mas matalino? Yung mga nabuhay pagkatapos si Jesus? O yung mga bago dumating si Jesus? Pagkatapos. At sino po yun? Tayo. So walang tanga, walang bobo na Kristiyano. Hindi mo pwede sabihin yung anak mo, tanga-tanga mo. Hindi pwede. Kasi pag dinigarahan mo yung anak mo, ano nangyayari doon? Ano nangyayari? Pag sinabihan mo yung anak mo, ang kawawa ka naman. Sabi mo, anak mo, kapangit mo. Eh, wala nang magulang na gano'n no? So, lahat ng negatibong salita dapat iwasan mo. Lalo na sa anak mo, di ba? Sa kapwa mo Kristiyano. Kasi tayo po, tayo ginawang matalino ng Diyos. Makakuha natin. Ginawa kang matalino. Kaya nga po ito, ano po? Alam ko po na lahat tayo halos, nagsimula na mahina sa English. Di ba? Lahat naman tayo. Huwag niyo sabihin, huwag niyo isipin na ako yung magaling mag-English. No. I mean, share, pag diniglaran natin yun, matalino ako. Pero hindi ako nagsimula na magaling doon. Tama. Ano kailangan gawin? Di ba kailangan mag-aral? Ngayon, sasabihin natin kasi, naniniwala tayo na, pang bata niyan, okay yan, mas matalino kayo, mas magaling kayo umintindi. Mas kaya niyo yan kami, alam ko ano yung word ng mga ahead sa amin ng age. Kami, lipas na. Kayo na lang. May pinipili po bang edad? Si Lord? Meron po ba kayong mababasa sa Bible na kapag ka ikaw tumutong na ng senior citizen, hindi mo na kaya yun? Meron po bang gano'n? Wala. Meron po bang sinabi ang Bible na ikaw ay matalino, depende sa pamilyang pinanggalingan mo? Wala din. Kung sinabi man yun, matalino ka pa rin. Kasi ang pagkamamamayan mo nga, sa Diyos Meron bang anak ng Diyos na may mamanahin ka ba sa Diyos na pangit? Wala.
hindi ka mahina, hindi ka tanga, hindi ka eng-eng, di ba? Ikaw ay matalino. Dahil lahat yung karunungan ng Diyos, ikaw, isa ka sa magpapakita. Amen. Tingnan niyo po yung sinabi ni Apostol Pablo, no? Sundan niyo po yung babasahin ko, no? Sa unang Korinto, chapter 6, verse 1. Sabi po dito, nangangahas baga ang sino man sa inyo kung mayroong anumang bagay laban sa iba. So ako maunawaan niyo mabuti ito. Ano po yung sabihin niya dito? Kung mayroong anumang bagay laban sa iba. Halimbawa po, meron tayo dito isang tao, nagkamali siya sa kapwa niya, Kristiyano. Dito po sa samahan natin, nagkamali siya. Di ba? Sabi niya, laban sa iba. Tuloy natin. Na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal. Tingnan niyo po. May sinasabi po si Paul ng mga banal kahit nasa lupa pa. Malinaw ko ba? Sino yung mga banal? Yung mga naniniwala sa Diyos. Yung mga naniniwalang sila ginawang banal. Sino pong mas matalino? Yung mga liko? Yung mga banal? Mga banal. Imagine niyo po ano. Sabi niya, bumalikan natin ha. May anumang bagay laban sa iba. Ibig sabihin, ganito po yun. May sinasabi si Paul na kapag may dalawang tao, yung isa nagkamali sa isa, na Kristiyano, ang gusto kasi nilang gawin, iharap sa mga abogado. Di ba, ganun yung mga Kristiyano. Yung ibang Kristiyano, ganun eh. Kaya sinasabi ni Paul, dapat sa mga banal eh. Dapat dito lang muna. Tuloy po natin para mas maintindihan nyo. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? Isipin nyo yun. Di ba wala nang hatol yun sa mga anak kay Kristo Jesus? So sino na yung hatol? Kasama ka sa kahatol eh. Ito hirap yung lahat na po. Ay intindihan ko po, no, yung iba hirap talaga dito. Anong karapatan kong humatol? Tatanungin ko po kayo, sino po nagsabi? Bible. Ano po sagot natin? So ano po yung mangyayari? Lord, mahabol pala ako. Hindi paano kaya nangyari yun? Sino po gumawa nun? Sagot po kayo. Sino po gumawa nun? Na tayo ihahatol? Ang Diyos. Binigyan tayo ng karapatan na humatol. Okay, tuloy natin ha. Verse 2 pa din. At kung ang sanlibutan ay hahatulan nyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinaka maliliit. Imagine niyo yung pag nagkamali ka sa kapwa mo Kristiyano, ang tawag ni Paul, maliit na bagay. Pero yung ibang Kristiyano, aabot langit ang galit. Makukuha po natin. Nagkamali sa'yo, galit na galit ka ngayon. Ang gagawin mo ngayon, dahil pwede mo ipabatas yun. Yung ibang Kristiyano ganito. Dadalhin sa, magharap tayo sa korte. Pwede yun. Yung iba, sa barangay. Binantaan ka, no? Binantaan ka. Papablatter kita. Bakit? Yun yung paraan ng mundo, di ba? Para hindi ka magalaw. Hindi ba ganinyo nalalaman na ating hahatulan? Ating. Kasama siya, di ba? Kasama si Paul. Ating hahatulan ang mga anghel. Nagkakaroon kayo ngayon ng mga informasyon na alam niyo ba dati? Hindi. Pero hahatulan pala natin pati mga anghel. Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? So may karapatan din tayong magbigay ng, di ba pag nagpapayo tayo, naghahatol tayo nun. Pag payo ka bilang magulang, yun yung hatol mo. Hindi mo lang nagagamit yung term na hatol, pero hatol mo yun. Di ba? Sabihin mo, pag ganito ginawa mo, 2 things may happen to you. Mga ganun.
Pagkat pag ginawa mo, ganyan mangyayari. Kapag ito naman. So pinapayo ko sa'yo na ito gawin mo. Para maganda yung kalabasan. Hatol yun, hindi. Sagot ko kayo. Hatol. Hindi lang natin napapansin nung mahatol tayo. Amen. Pero karapatan natin yun. Lalo na ng mga Kristiyano. Kasi bakit? Sino ba binigyan ng katalinuhan? Tayo. Next. Kung kayo ngay mayroong usapin ng mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia. Meron parang mga taong walang halaga sa iglesia. Sino po yung mga yun? Yun po yung mga uma-attend lang, ayaw sumunod, ayaw mag-aaral ng Bible. Ay, hindi po ako nagsabi. Sino po nagsabi? Si Paul. Kasi sinasabi siya ng mga tao na walang halaga sa iglesia. Bakit po? Yung may mga taong gano'n, i-attend lang, tapos mabul ka, wala na. Walang tinutulong sa simbahan, wala talaga. Di po ba? Walang ayaw makipag-banding sa mga tao sa simbahan, basta siya a-attend lang. Pagkakano kay pastor, bye-bye. Alis na siya. Tapos pagka hindi nga siya nagtulong ni pastor o kaya ng mga membro, patulong naman kami. Ay, may lakad ako eh. Tapos makikita mo, sa bahay lang. Tama po ba? Amen. Di ba? Pag binasa mo to, ay may mga tao palang walang halaga. Ano ba yung sabihin nun? Yun yung mga taong ayaw sumunod na. Di po ba? So, kapag po ba meron, ito may tanong ni Paul, sagutin nga po natin. Kung kayo, ngay mayroong usapin ng mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay ba ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga? Maglalagay po ba kayo ng mga taong walang alam sa Bible para husgahan yung bawat sitwasyon? Di ba hindi? Ano sasabihin nila sa inyo? Ganito yan. Ganito yung nangyari noon. Ganito yung nangyari, ganito yung naranasan ko eh. Tapos wala namang Bible verse. Malinaw po ba? Okay. Nangangaunawa po tayo. Verse 5. Sinasabi ko ito upang mga hiya kayo. Ano? Diba? Di yata't wala baga sa inyo na isa mang marunong na mga pagpapayo sa kanyang mga kapatid. Diba? Tinatanong ni Paul, wala pong marunong sa inyo. Doon sa mga taga-Korinto po. Diba? Kung di ang kapatid ay nakikipag-usap laban sa kapatid at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisisampalataya, imagine mo yun, parehas kayong Kristiyano, parehas kayong nag-aaral ng Bible, ang hinihingan nyo ng panghusga, yung nasa korte na hindi Kristiyano. Tama po ba yun? Di ba, ano po sabi ni Jesus kanina? Kung kayo'y magmamahalan, malalaman ng mga tao na kayo'y mga tagasunod ko. Paano kayo nagmamahalan kung yung simpleng bagay lang? Bakit naging simple? Kahit po bang matindi yun sa mata ng mundo, meron po bang masigit sa ginawa ng tao sa Diyos? Wala eh. Pero nagawa pong manalangin ni Jesus na patawarin mo sila. Tama po ba? Hello, nakakakasunod po ba kayo? Nagawa pong mahalin ni Jesus ang tao kahit sobrang tindi ng kasalanan. Eh di ba yun yung inutos niya sa atin na gawing pagmamahal sa iba? Ano po, ito dahil sinasabi ko na kahit pinapatay na sa harapan mo yung anak mo, hindi mo pwedeng sumpain yung pumapatay. Kaya niyo pong tanggapin yun. Na yun yung sinasabi ng Diyos sa pagmamahal. Nahihirapan na. Bakit po? Ganun po ginawa ng Ama. Di ba sa harap niya, pinapako si Jesus? Hello? Pero yung mga taong yun, mahal ng Diyos. Di ba ba? Di ba? Alam ko, basta wala ka kasing anak eh. Di ba? Hindi. Kapag binasa ko ang Bible, sinabi ni Jesus na mahalin niyo sila katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Hindi ka pwede sa Lord, grabe na ginawa sa hindi pwede. Baka mamaya, pagdating mo, siyempre pagdating ng panahon sa Lord sa'yo, anong nangangatwiran ka pa? Ipapaalala niya sa'yo. Hindi mo naalala na lahat ng taong gumawa sa akin, mahal ko. Di ba?
Nakukuha niyo ba? Kasi pwedeng yun na yung pinakamatindi eh. Na sa harap mo, pinapatay yung anak mo. Kasi hindi mo pwede sampain. Kasi pag inamuhian mo yun, magkasama kayo sa impyerno. Kasi ang sabi ng Bible, pag may kinakamuhian ka, natawag sa iyo ng Diyos, mamamatay tao. O di pares kayo. E di ba? Kaya hirap yung ibang Kristiyano. Nakukuha po natin. Tinuturuan ko po kayo kung paano talagang magmahal, katulad ng sinabi ng Bible. Alam ko, nahihirapan yung iba dito. Pero, pag sinabi ng Bible, ano ulit ang sagot? Sabi mo eh. Sakit-sakit. Pero sabi mo, mamahalin ko pa talaga ito lang. Ano sabihin sa'yo ni Lord? Oo, anak. Mahalin mo. Ay, minahal kita, di ba? Oh. Ano makagawa mo ngayon nun? Pag sinabi ni Lord sa iyo, oo nga Lord, ano? Di mo ba? Si Esteban, binabato na. Ano sabi niya? Lord, huwag mong singilin sa kanila itong ginagawa nila. Oh, siya na mismo yun. Di ba? Siya na mismo yung pinapatay. Hindi na si Jesus yun. Si Esteban na yun. Tao din. Katulad natin. Hindi siya bumawa mula sa langit para maging magkatawang tao. Hindi. Siya talagang tao. Hindi siya yung salita na nagkatawang tao. Nakuha natin. Nagawa niya. Tayo ba? Kaya natin. Amen. Kaya natin. Amen. Kaya natin. Amen. Kaya natin. Amen. Try. Ito po. Ito. Now, therefore, there is utterly a fault among you. Po. Kapag ginagawa natin na humarap pa sa ibang tao, sa hindi mananampalataya para ayusin yung sitwasyon ng dalawang mananampalataya, at hindi Bible yung hinahanap natin ng solusyon. Ang sabi ni Paul, may pagkakamali, may fault. May mali sa inyo. Di ba tama lang, may mali talaga. Bakit hindi Bible ang ginagamit para ayusin? Bakit hindi pagmamahalan ng gamitin? Bakit kailangan pang bumunta sa gumastos pa? Because you go to one with another. Tingnan niyo po, sabi niya, why do you not rather take wrong? Ano ba sinasabi niya? Bakit hindi niyo na lang tiisin na may nagkamali sa inyo? Di ba? Bilang isang Kristiyano, ganun po tayo dapat eh. Tama po ba? Kung may nagkamali sa'yo, hayaan mo lang siya. Dapat mahal mo pa din eh. Amen. Ito po ang tunay na Kristiyano. Di ba? Kahit nga po ginagamit ka na, kahit nga nilalapastangan ka, kahit nga minamaltrato ka na. Alam, hindi pwede. Di ba? Sabihin ng iba, paano naman yun? Hindi ka lalaban, yung paglalaban karapatan mo. May mga time na kailangan mo paglaban. Pwede mo ipaglaban, pero hindi ka pa rin dapat lumaban ayon sa damdamin mo. Dapat ayon pa rin dito. Amen. Sa Bible pa din. Tignan niyo po, why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Yun nga. Hindi pwede. Tiisin nyo na lang. Hindi ka pwede. Kasi si Jesus ginawa eh. Di po ba? Sino mo ba sinusundan natin lahat? Ako ba? Hindi naman eh. Si Jesus eh. Ang sabi ni John, kung sinasabi natin na kilala natin siya, dapat lumakad tayo katulad ng inilakad niya sa lupa. So kung siya, tiniis niya yung pagpapahirap sa kanya, ayaw maniwala ng tao na siya yung Diyos, titiisin din natin yung mga tao ayaw maniwala na pwedeng magtipon-tipon na hindi tatatabla ng COVID. Naiintindihan natin kung ba't nila sinasabi yun. Di ba? Pero alam din natin na pag naunawaan nila yung pinag-uusapan natin sa Bible, kasama na rin natin sila doon sa katotohanan. Kaya wala tayong pwedeng ibang gawin kundi mahalin sila. Di ba kahit sinichismis ka na nito, saan na nakarating yung pangalan mo, nakarating na Mindanao yung pangalan mo. Alam niyo ba yung taga-Bulacan na Daniel na yun? O di ba? Hindi ka Mindanao ngayon na sinismis ka. Pag-pray mo lang din, wala kang ibang choice. Amen? Wala kang ibang choice. Wala tayong ibang choice. Kundi
ipag-pray sila. Amen! Amen. Naunawaan po natin. So isa po ito sa pinakamatinding karunungan na may papakita natin. Di ba? Pero sasabihin ng iba, tanga-tanga mo, inahiya ka mong ginaganyan ka. Ito po ang tanong. Sino po ba yung dapat magsabi sa yung tanga? Sino yung tatanggapin mo na tanga ka talaga? Yung sabihin, pag si Lord na nagsabi sa yung tanga ka o yung tao lang? Si Lord. Pag sinabi ni Lord na tanga ka sa ginawa mo, eh, sorry na Lord. Mali pa, patangahan pala yun, di ba? Kasi sinabi sa Proverbs, sa Kawikaan, maraming sinabi doon na ugali ng mga mangmang. Tama, yung hindi nakikinig pag tinatama sila, mangmang yun. Di ba? Yung ayaw magpatama, mangmang yun. Yung ayaw mo na makinig bago mag-comment sa sinasabi, mangmang yun. So kapag ganun ka, kapag gumanti ka, doon sa ginawa sa'yo masama, ang tawag ng Bible sa'yo, mangmang. Pero ang tawag ng mundo sa'yo, very good. Di ba? Sabi sa'yo ng mundo, ay galing mo, very good. Sino ba nabugbog? Di mo nauna. Ayos, very good ka. Pero pag nagpabugbog ka, sabihin sa'yo, ba't naman nagpakatanga ka, nagpabugbog ka lang. Kasi sabihin mo, mahal ko sabi ni Lord talaga. Ano gusto niyo? Ano gusto po natin? Si Lord yung magsabi na matayo na tayo? O yung mundo? Si Lord, di ba? So, alamin natin, ano ba Lord yung marunong para sa mata mo? Di ba? Amen. Kasi tayong simbahan, tayong mga anak ng Diyos, tayo yung dapat magpakita nun. Amen. Kahit po hindi makita ng tao yun, ang mahalaga, yung nandun sa taas, na Ama natin, nakikita tayo, na lumalakad sa karunungan. Amen. At yun yung role natin. Malinaw. Malinaw. Marami pa pong iba. Pero tuloy muna po tayo dito. Isa sa pinakamahalaga. Di ba? Napapansin niyo po ba? Tuloy may mag-agree po tayo sa GC. Di ba? Maya-maya lang, meron nang mag-chat ulit na okay na po. Di ba? Ang galing no? Di po ba? Pero tatanungin ko po kayo, hindi talaga kayo nagpe-pray pag sinabi yun. I mean, hindi talaga yung talagang agad-agad. Pag nag-chat ka doon na nag-agree ka, baka nagugulat kayo sa sinabi kung hindi nagpe-pray. Nag-agree ka doon pero hindi ka kaagad pumunta sa kwarto mo, tapos nag-pray. Tama po ba? Di ba? Pero nag-agree ka. Di po ba sapat na yun? Tama. Nakuha nyo. Kapag nag-agree ka, yung puso mo, alam mo na nakiisa ka. Di po ba? Amen. So kahit mamaya ka na ulit mag-pray, kasi busy ka ngayon, syempre ginawa mo na naki-agree ka lang kasi gusto mo ipakita na nakikiisa ka, may kapangyarihan na yun. Nakuha ko natin. Amen. So hindi ibig sabihin talaga na hindi ka nag-pray. Nag-agree ka na eh. May mga pagkakataon na sapat yun. Kasi sapat na yung pagmamahal mo. Yung pag-agree mo. Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ninyo? Amen. So kaya po tuloy na natin yung pag-agree. Tingnan niyo po sabi dito. Kaya nga si Pedro ay iningatan sa bilangguan. Datapat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Ano po nangyari sa kwento na ito? Yung anghel po, puntahan po natin. Sige, Acts 12. Masahin po natin yung kwento. Acts 12. Sa gawa. Hello. Acts 12, verse 5. Malinaw po, nanalangin po sila ha. Verse 6 tayo. At nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, ng gabi ring yaon, ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawan. Na-imagine niyo po, may dalawang kawan na nakabantay. Hello. Okay. Na nagagapos ng dalawang tanikala. At ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan. Imagine niyo. Nakahiga si Peter, may kasama pa siyang dalawa sa tabi niya, meron pa sa labas. Okay. Alam niyo po ba na pinatay po si Santiago dito?
Verse 2, balikan po ninyo. At pinatay niya sa tabak si Santiago, ng kapatid ni Juan. Ano po ginawa ni Peter? Pagkatapos niya malaman na pinatay yung isa niyang kapatid. Natulog. Natulog. Alam niyang siya'y kasunod. Ano ginawa niya? Natulog. Pero yung ibang Kristiyano, ako nagbukas. Magkapanik na. Si Pedro, ano po ginawa ni Pedro? Natulog. Natulog na. Tuloy natin, verse 7. At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon. At lumiwanag ang isang ilaw sa silid ng kulungan. At tinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, magbangon kang madali. At nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang nagpe-pray yung church, may dumating na anghel. Ano po si Pedro? Si Pedro po yung leader nila, di ba? Pinag-pray nila. Okay. So yung context po nito is para sa mga leaders na pinag-pray nyo. So ako po, ipag-pray nyo, ha? Alam ko sa bilangguan, pero ipag-pray nyo. Ngayon po, tuloy natin. At sinabi sa kanya ng anghel, verse 8, magbigkis ka, at itali mo ang iyong mga panyapak. At gayon ang ginawa niya, at sinabi niya sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit mo, at sumunod ka sa akin. Verse 9, at siya'y lumabas, at sumunod, at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel. Kundi ang isip niya ay nakakita siya ng, akala niya po, vision, akala niya pangitain lang. Akala niya, tulog siya. Hindi niya alam, totoo yun. Imagine yun, dinag-pray niyo yung isang tao. May dumating na anghel para iligtas yung tao na yun. Lalo na yung leader. Di ba ba? So mahalaga yung pananalangin ng natin, ng simbahan. Pananalangin po ba kayo? Dapat tayo lahat, pinapanalangin natin yung pangalan ng bawat isa. Kadala niyo po ba lahat ng dito? Kadala niyo po ba? Amen. Pinag-pray niyo po ba yung na pinapangalanan niyo? Pangalanan. Sa susunod, ano dapat gawin? Pangalanan natin. Amen. So, kailangan po natin gawin yun. Bakit po? Tignan niyo po ano. Sabi po sa James 5:14, ito po, may sakit baga ang sino man sa inyo. Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia. Ano yung matanda? Hindi po yun yung matanda sa edad. Sila po yung mga leaders. Sila po yung mga matured na. So kapag may sakit pala yung isang Kristiyano, ang kailangan niya ipatawag si leader. Pastor, hindi si Doc. Hindi po ako galit sa mga doktor. Nakukuha po natin. Ito po yung utos ng isa nating kapatid, Santiago. Hindi po siya yung pinatay, ha? Dalawa po kasi sila. Malinaw. Next. At ipanalangin nila siya. Napahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Amen. Next. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. So, may nakikita po ba kayo dyan kailangan nyo nung sinasabi kanina? May Andoy na ano yung mga dahon, Damo. mga Damo. hindi binibigay ng albularyo yung kasabit dito. Ayan. At ibabangon siya ng Panginoon. Ano gagawin? Mananalangin. Amen. Ang kailangan po kasi kapag nanalangin ng pananampalataya, kailangan hindi lang yung nananalangin sa iyo yung nananampalataya, pati ipinapanalangin. So, bago ako mag-pray minsan, madalas pala, ina-explain ko muna na kailangan maniwala nung pinag-pray. Ngayon, kung wala siya makayahan pang sa ayos, pag hindi pa maayos yung kaisipan niya, at hindi niya kaya paniwalaan, pwede na yun, kahit ikaw lang maniwala. Tama? Amen. Makuha po natin. So, ang kailangan kong gawin ng simbahan, manalangin. At kung nagkasala siya, ay ipatatawad. Ayan po yun, ipatatawad. Yung kasalanan, i-explain mo na wala na. Ipapatawad sa kanya. Amen.
Nakukuha niyo po ba? Napakahalaga po nitong utos ni Santiago, ano? Tingnan niyo po yung sabi niya, pahayagan nga kayo sa isa ng inyong mga kasalanan. Ganito po yun. Halimbawa, yung tao na pinag-pray natin may sakit, hindi pala sakit na natural talaga yun. I mean, wala namang natural na sakit. Puro spirito yan. Kumbaga po, wala siyang kinakain. Yung sinasabi ko natural, wala siyang kinakain matamis. Wala siyang kinakain kung ano-ano na makakapagpasakit ng ulo niya. Pero sumasakit ulo niya. O kaya nilalagyan siya ng napakatindi. Inaapoy. Yun pala, galing sa puso niya yung sakit. Bakit? Meron siyang sama ng loob. O kaya meron siyang, napakalungkot niya, meron siyang nagawang mali. O may nakagawa ng mali sa kanya. Damdam na damdam niya ngayon yun, nagkasakit siya. Di ba po? Hello? Meron po kami experience niya. Pinag-pray namin talaga, ikot-ikot kami. Pero ayaw gumaling. Doon pala, maya-maya kino-confess niya na napakasama ng loob niya doon sa isang tao. Pagkatas nun, iniyak niya na tinatawad niya yung tao. Gumaling na. Yun. Kasi ganun madalas eh. Baka mamaya may sakit ka, nagkakasakit ka. Kasi, yun pala yung dahilan. Sabihin mo, kasi, kuya tao kagabi. Hindi pala yun. Nakuha po natin. Kaya kailangan magpahayagan. Kailangan nyo mag-usap ng tao na yun at ayusin nyo. O kaya sabihin mo kay Pastor, ganito po kasi Pastor. Ngayon, tapos pag inutos sa kay Pastor na, palimutan mo na yun, huwag mo na isipin. Mahalin mo siya. O kaya, na ikaw yung nakagawa ng masama, huwag mo nang ulitin lang. At isipin mo na, ikaw mahal ka ng Diyos. Nakukuha po natin. Ngayon, kahit wala si Pastor, pwede niyong gawin yun. At, tingnan niyo po, ipanalangin ang isa't isa. Ang iba. Tingnan niyo po yung sabi niya. Ano po yung bunga? Upang kayo'y magsigali. Malinaw po ba? Malinaw? Okay. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng tao matuwid. Kaya kailangan mong ilabas yung dapat mong ilabas. O mamaya, pilit mo tinatago, yun pala yung nagbibigay sa iyo ng sakit. Nakuha po natin. So, kailangan malinis itong puso. Kaya nga tayo binigyan ng kagalakan at kapayapaan ni Jesus. Para hindi tayo magkasakit. Pati alalahanin natin. Kung baka mamaya, kaya ka nagkakasakit. Kung ano-ano alalahanin din ang nasa isip mo. Dami mo iniisip. Hindi matapos kung ano-ano umiikot tumatakbo sa isip mo. E di ba kahit wala kang sakit, sasakit ulo mo eh. So kailangan mo lang alisin lahat ng yun. At ito na po yung pinakahuli. Lahat ng yan, kailangan natin gawin ng may pagmamahal. Di ba? Kapag may sakit, yan kasi, puro kasalanan. Hindi dapat ganun. Dapat mahal mo yung tao. Nakuha po natin. Amen. Sabi po dito ni Paul, be kindly. Di ba? Kailangan kind. Affection one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. So, tingnan niyo yung sabi ni Paul, from whom the whole body in church fitly joined together and compacted by that which every joint supplied. Ano may compacted? Yung lalo siyang nasisiksik. So tayo, lalo nasisiksik, lalo tumitibay according to the effectual working in the measure of every part. Make it increase of the body. O, di ba? Yung body, nag-i-increase. Of the body unto the edifying of itself. Ito lang po yung gusto ko talaga sabihin sa inyo ngayon. In love. Nagagawa po lahat ng nandito dahil sa pag-ibig. Amen. Nasisiksik tayo, tumitibay tayo ng katawan dahil sa pag-ibig. Amen. Malinaw? Amen. Ulitin ko lang po yung verse last week. Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another. Love. Masahin nga pala dito. Love as brethren. Hindi tayo magkakapatid sa laman, di ba? Pero sa Espiritu, magkakapatid po tayo.
Malinaw? Amen. So, kailangan natin magmahalan ng, di ba yung kapatid mo kapag nagkamali sa'yo yan, hindi mo kayang, hindi na makita eh. Kasi pagising mo, sa bahay pa rin yun. Makuha ko natin. So, yun yung kailangan mong pagmamahal sa kapwa mo, Kristiyano. Be beautiful, be courteous. Naunawaan po natin. Amen. Ito na po yung sinabi. Malinaw. At wala nang iba pang paligoy-ligoy. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Malinaw. Amen. So bilang mga Kristiyano, lahat ay sa pag-ibig. Walang pwedeng gawin na ayon sa galit, ayon sa damdamin, o ayon sa kahit ano pa. Gawin ang lahat ng bagay sa pag-ibig. At yung pag-ibig po na ito, hindi po pag-ibig sa mundo. Hindi pwede na kapag yung kaibigan mo, may kausap na iba, magsiselos ka na. Di ba? Pag yung may pag-ibig, kahit di ka niya makausap, madalas, dapat okay lang. Kasi mahal mo eh. Tama mo ba? Kasi kung si Jesus, hindi tayo mahal, eh ang tagal na ng panahon na di natin siya kinausap. Di ba noon? Pero kung hanggang ngayon, mahal pa rin niya tayo. Bakit niya tayo minahal na? Nandito na tayo ngayon. Amen. Naunawaan po ba natin? Ang dami-dami tao, hindi naman siya kinakausap eh. Di ba? Binabaliwala lang siya. Kasama tayo dati doon. Pero ngayon, Lord, hindi ka na maniwala sa amin. Di ba? Kasi natukasan natin, na mahal pa rin niya tayo. Kaya tayo din, gagawin lahat ng bagay sa pag-ibig. Nakuha po natin. So, tandaan po ba natin? Bilang isang church, tayo po yung dapat nakikitaan ng katotohanan. So, para malaman yun, basahin, aralin ang Biblia. Amen. Amen. Tayo po yung magpapakita ng karunungan. Tayo po yung mananalangin para sa bawat isa. Tayo yung magmamahalan ng magmamahalan. Tandaan niyo po bilang isang simbahan, ang pwede lang po natin gawing solusyon sa lahat ng bagay ay kung ano ang gusto ng pag-ibig. Nakuha natin. Amen. Ang gusto ng pag-ibig na umasa ka na magbabago yung tao na yon, aasa ka hindi. Aasa ka. Yun ang sabi ng Bible. Ang pag-ibig ay nagtitiis. Ang maasa, di ba? Grabe, dati po meron akong natuturuan. Yung kaibigan ko, sabi nung taong to sa kaibigan ko, sabi niya, alam mo, bro, hindi na magbabago yan. Huwag ka na umasa, hindi na magbabago yan. Alam niyo po ba, dati nasabi ko yun sa isang tao. Na-review ako, siyempre, nung pastor na pinsan ko, sabi niya, hanggat may buhay, may pag-asa, anong wala ng pag-asa? Hindi pa po ako nun. Basta, isa ako dun sa mga nag-iisip na, hindi na magbabago yan. Pero ngayon, nabago na yung paniniwala natin, di ba? Tama, may mga tao na alam tayo na hindi na pwede magbago. Sino yun? Lalo na yung mga tumatanggap na ng mark of the beast, di ba? Pag tinanggap na nila yun, kahit magbago pa sila, wala na. Pero hanggat yung tao, alam natin, nahirap lang siya sa buhay, hirap lang siya magbago, may pag-asa yun. Alam natin kung anong klase ng tao yun, isang taong may pag-asa pa. Amen. So, kailangan lang natin gawin, mahalin. At kahit po alam natin na may mark of the beast na yung tao. Di ba, pag may mark of the beast, diretso na yun eh. Tama. Sa Bible po yun. Hindi natin siya pwedeng tawayin. Tama. Kasi ang Diyos, mahal pa rin yun. Pero wala na siyang magagawa para iligtas yung tao. Nakuha po natin kung paano magmahal si Lord. Di ba? So, tayo din, yung pagmamahal, gano'n. Kahit yung tao na yun, pinag-pray na sinusumpa ka niya, ikaw, ipag-pray kita. Ipag-pray kita. Hindi para mapatid, kundi para
magbago. Ipagpe-pray kita. Tama. Hello. Malinaw po ba? Amen. So, alam niyo na po yung role natin bilang mga Kristiyano. Okay po, huwag nating hayaan na isa tayo dun sa sinabi ni Paul na mga walang halaga sa iglesia o sa simbahan. Amen. Sino po dito ang ayaw na wala siyang halaga? Taas nga kamay. Yung ayaw. Sino yung gusto nang may halaga siya? Sige. Amen. Sino? Amen. Gusto niyo po ba? Ano Amen. gagawin natin? Man. Ano gagawin? Maling. Aralin po ang Biblia. Malinaw. Amen. Amen.